Akala ko ba naman kakampi kita? Akala ko ba naman ay intindihan mo ko? Meron lang ako iniisip pero hindi ako baliw. Ano ba kasi yung iniisip mo? Bakit hindi mo sabihin sa akin? I deserve to know, Liza. Ano bang problema? Kasi baka ako ang mabaliw sa kakaisip kung ano ba talaga. Natahimik ito at nagsimula na namang umiyak. Love, I'm sorry. Gusto ko nang umuwi riyan. At please, gusto ko rin mapag-isa. Hindi. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong problema. Kaya ko na to, Rian. Problema ko na to. At labas ka na dito. Kaya pwede ba? Iwanan mo na muna ako? Yan ba talaga ang gusto mo? Ha, Liza? Oo. Please. Leave. Matigas itong tugon. At dahil sa bugso ng damdamin, ay nakuha nga naman niya itong iwanan kahit panalabag ito sa kanyang kalooban. Kailanman ay hindi niya ipipilit ang kanyang sarili sa isang taong itinutulak siyang palayo. Halos ilang araw niya rin itong pinabayaan. Hindi siya nagparamdam at minabuting asikasuhin na lamang ang mga napabayaan niyang projects. Kahit na nagpapakabisi, ay hindi pa rin naiiwasang masagi sa isip niya si Liza. Pero dahil matigas ito at handa siyang tiisin, yun din ang gagawin niya. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan niya na lang mula kay Mami na nasa ospital si Liza. Kaya naman ang galit niya rito at sama ng loob ay bigla na lang naglaho at napalitan ng labis-labis na pag-aalala dahil sa kalagayan nito. Mami, si Liza nasaan? Aniya nang marating ang ospital. Tumungo lang ito at dinala siya sa isang private room. Tumambad agad sa kanya ang nakahigang si Liza habang natutulog. Kamusta na siya, Mami? May findings na ba ang doktor? Ano ba kasi nangyari? Sunod-sunod niyang tanong rito. Iiling-iling naman ang bakla na para bang hindi alam kung ano ang sasabihin. Mabuti pa, umupo ka na muna. Hintayin na lang natin na dumating ang doktor. Tugon nito. Kung kaya't muling napunta kay Liza ang kanyang atensyon na ngayon ay unti-unti nang naimumulat ang mga mata. Love, nandito na ako. Kamusta na pakiramdam mo? Ano bang masakit sa'yo, ha? Ngunit imbis na sagutin na siya ay tila naman ito'y takot na takot na napatingin sa kanya. Sunod-sunod ang pag-iling nito na para bang naloloka kung kaya't agad silang napatawag ng doktor. Sunod-sunod ang pagpasok ng dalawang lalaking nurse at isang babae na siyang nagtusok ng pampakalma sa pasyente. Maya-maya pa ay unti-unti na itong nanghina at tuluyan ng napapikit. Saka lang namalaya ni Ria na grabe na pala ang luhang nagsilanda sa kanyang mukha dahil sa awang nararamdaman niya para rito. Doc, ano na bang nangyayari sa girlfriend ko? Please, sabihin niyo. She is suffering depression that we don't know saan niya nakuha. Maybe, mayroon siyang pinagdadaanang problema. At hindi niya nakayanan kaya bumigay ang kanyang katawan, lalong-lalo na ang kanyang mental health. Pero Doc, maging okay naman siya, di ba? Well, I suggest na i-refer ang pasyente sa isang magaling na psychiatrist. Kailangan niya yun. Tumango-tango naman si Rian bilang pagsang-ayon. But the most important is the baby.
But don't worry, as an OB, gagawin namin ang lahat para sa baby. May mga nireseta na rin akong vitamins na makakatulong sa mommy at baby niya. Ha? Anong baby? Maang na tanong ni Rian. Salamat Doc ha. Balitaan niyo na lang kami kapag may development na si baby. Okay, I have to go. Paalam nito na agad nang lumabas ng kwarto. Saka naman ito hinarap ni Rian na baka sa muka ang pagtataka. Mami, anong baby ang pinag-uusapan ninyo? Hindi ko kayo magets. Rian, hindi ko din alam to. Nagulat na lang ako pero si Liza lang makakasagot ng lahat ng ito. Nagdadalang tao si Liza, Rian. Ano? Joke ba to, Mami? Totoo. Pero paano? Nag-cheat siya sa akin? Mami naman. Bakit? Bakit niya nagawa sa akin to? Rian, huminahon ka. Alam ko mahirap to para sa'yo pero ngayon ka mas kailangan ni Liza. Please, intindihin mo muna ang sitwasyon niya. Hindi biro to. Napakuyom na lamang si Rian sa hangin habang hindi alam kung paano pipigilan ang galit sa dibdib niya. Sa kabila ng nalaman, pinili pa rin ni Rian ang manatili sa tabi ng kanyang nobya kahit pa sobrang labo ng lahat para sa kanya. Kumain ka ng marami. Kailangan niya ng baby para maging malakas siya. Aniya, habang sinusubuan ito ng pagkain. Bakit mo ba ito ginagawa? Walang kaimo-emosyong tanong ni Liza sa kanya habang siya ay abala sa platong hawak-hawak niya. Dahil gusto kong maging okay ka. Mas lalo mo lang akong pinapahirapan, Rian. Habang nakikita kitang nasasaktan. Huwag mo na akong alalahanin. Ang importante maging okay kayo ni baby. Kahit na hindi ko alam kung paano siya nabuo. Mahina, ngunit mariin niyang pagkakasabi. Umiling naman si Liza habang napapaluha. Ramdam niya ang sakit na pinagdadaanan nito at doble-doble pa sa nararamdaman niya. I was raped. Halos dumagundong ang taenga ni Rian nang marinig ito mula kay Liza. Hindi siya makapaniwala sa revelasyong sinabi nito. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, marami sila. Pinagpapasa-pasahan nila ako. Pinaglaruan. Binaboy nila buong pagkatao ko. Mga hayop sila. Mga hayop. Habang nakikinig, ay siya namang pag-agos ng luha niya at napayakap rito ng mahigpit. I'm sorry. I'm so sorry. Ito pala ang dahilan kung bakit nangyayari ang trahedyang ito sa buhay ng girlfriend niya. Dahil sa kalunos-lunos na dinanas sa kamay ng mga walang hiyang lalaking iyon. Dahil sa nalaman ay agad na gumawa ng hakbang si Rian. Gumawa siya ng isang magaling na abogado upang panagutin ang mga gumawa nito kay Liza. At hindi siya titigil hanggat hindi ito nabibigyan ng hustisya. Pagbabayaran nilang lahat ng ginawa nila sa'yo, Liza. Pinapangako ko yan sa'yo. Ano kaya nangyari kina Liza at Ian? Bakit kaya bigla na lang tumahimik ang issue sa kanilang dalawa?
Um, Ganun talaga sa showbiz, Begbeg. Nakakalimutan rin agad ng tao ang issue. Lalo na kapag nasapawan na ng mga bagong issues. Katatapos lang ng nakakapagod na meet and greet nila sa Cebu. At ngayon, oras na para maglibang naman silang dalawa at break muna sa trabaho. Binigyan sila ng management ng 5 araw na pahinga, kung kaya't nakapagdesisyon si Becky na magbakasyon muna sa probinsya nila. Miss na miss niya na kasi ang kanyang mga pinsan at gustong gusto nang makita siya. Can I go with you? Wika ni Frin na ikinagulat niya. Di niya kasi inaasahang gusto nitong sumama sa kanya sa probinsya. Sigurado ka? Walang aircon doon. Baka hindi ka makatulog. Kaya ko. May electric fan naman, di ba? Meron naman. Kaya lang, wala ding maayos na tulugan doon. Baka manakit yung likod mo. Okay lang. Uwi ka nitong walang pag-aalinlangan. Sure ka talaga, ha? Yup. Wala rin naman kasi akong pupuntahan. Tsaka, sawan rin akong kasama si Nanam. I want something nakakaiba. Tsaka okay lang kasi naman kasama kita. Napangiti tuloy si Becky dahil sa sinabi nito. Jesus, mamimiss mo lang ako kaya ka sasama. Bakit? Ikaw ba hindi? Hindi. Ganon. Sige, ganon pala ha. Siyempre, joke lang yun, no? Ito naman, matampuhin. Sige, mag-impake ka na. In just 10 minutes. Iiwan talaga kita. Tugon naman yung nakangisi. Sorry ka na lang. Ready na kaya ako? Nitong may hinilang luggage bag sa ilalim ng kama. Kaya naman mas lalo lang lumapad ang ngiti sa mga labi ni Becky. Ano na? Aalis na ba tayo? Wika ng kanyang tito Empoy na handa na rin para sa mahaba-habang biyahe. Hindi alam ng mga kapamilya ni Becky na darating sila, o kaya naman gulat na gulat ang mga ito nang makita sila. Agad naman silang pumasok ng bahay dahil sa kadahilanang baka dumugin sila ng mga kapitbahay, lalo na't kasama pa naman niya ang sikat na si Frin. Naku, hindi niyo naman sinabing makakadalo kayo din eh. Hindi sana, nakapaganda ako ng makakain ninyo. Anang kanyang Auntie Letty, na kapatid ng kanyang mama. Aba surprise nga po ate. Hindi pa rin maalis-alis ang tuwa ng auntie niya dahil nakita siya. Ate, ako hindi mo na-miss. At si Becky lang niyakap mo eh. Sa mukha mong yan, abay hindi. Sabay tuloy silang nagkatawanan. Alam mo bang lagi ko kayong napapanood sa TV dalawa? Iba pala talaga kapag may kakilala kang artista eh. Sobrang proud talaga ako sa iyo, Becky. Dagdag pa nito habang napapayakap sa pamangkin. Mabuti naman at nakadalaw kayo din sa amin. At kasama niyo pa si Frin. Napakagandang bata eh. Anitong dumako naman ang paningin sa kanya. Hello po. Dati, sa TV lang kita nakikita. Hindi ko lubos akalaing mas maganda ka pala sa personal. Napangiti naman siya sa naging reaksyon nito. Andy, hindi po pwedeng malaman ng mga kabarangay natin nandito si Frin ha. Baka dumugin tayo, naku. Tumango-tango naman si Letty
bilang pagsang-ayon. Ate, di ba ikaw ang jowawa ni Ate Peggy? Bakit hindi mo hawak ang kamay niya? Tura ng 5 years old na batang si Lily. Apo na ito ni Aling Letty sa anak niyang si Jasmine. Hindi. Sa TV lang yon, Lily. Kasi artista sila. Siya si Frin, kaibigan ng ate mo. Paliwanag ni Jasmine sa anak. Nako, pagpasensyahan mo na tong apo ko, Frin. Sadyang madaldal rin eh. Okay lang po. Hi, ang cute mo naman. Tura naman ni Frin matapos pasadahan ng hintuturo ang ilong nito. Kayo din po. Cute. Tugon naman ang madaldal na bata. Thank you. Ma, handa na ang kusina. Kain na gaw tayo? Huwi ka naman ng isa pang anak nito na si Juana. Abay, oo. Ano pag ang hihintayin? Tayo na sa kusina, Frin, Becky, Empoy. Sige ho ate, bis na bis ko pa naman ang luto nyo. Ay sus, para ka namang hindi marunong magluto eh. Siyempre, iba pa rin yung luto ninyo kaysa luto ko, no? Ay, makakain na nga. Pagkatapos silang magtanghalian ay naging abala naman si Letty sa pagluluto ng kakanin, katulong nito ang kapatid na si Empoy. Anong ginagawa nila? Mahinang tanong ni Frin kay Becky habang nagmamasid. Specialty yan dito sa amin, bibingkoy. Lika, gusto mo matry? Alok ni Becky na agad naman siyang hinila. Nagbukas ito ng niyog at sinimulang magkudgod upang ipakita kay Frin. Pagkatapos makaubos ng dalawa, ay pinasubok niya naman ang kanina pa namamanghang si Frin. Kaya lang, dahil sa hindi ito marunong, ay mukhang aabutin ito ng siyam-siyam. Diinan mo pa. Natatawang wika ni Becky sa kanya habang napapangiti na rin sila Letty at Empoy. Kahit na nahihirapan ay masaya pa rin si Frin sa kanyang ginagawa. Pagkatapos nilang magkudkod ay sabay naman nila itong ginuhana ng gata habang nakangiti sa isa't isa. Grabe, nakakapagod pala gumawa ng bibingkoy. Worth it naman ang pagod kapag natikman mo na. Ano nangyari dyan? Hawikan nito nang mapansing may iniinda itong sakit sa kamay. Wala, nasagil lang kanina doon sa niyog. Patingin nga. May salusog pala to eh. Wait lang, kukunin natin yan. Mabilis itong tumayo at kumuha ng karayom. Anong gagawin mo? Huwikan ni Frin na mabilis binhawi ang kamay na makitang pumuwesto ito upang tusukin ng karayom ang kanyang hintuturo. Kailangan yan makuha kasi mamamaga kapag pinabayaan. Madali lang to. Akin na. Tugon naman ito na agad na hinila ang kamay niya. Aray ko, ang sakit, Bek-Bek. Ouch! Daing nito nang pisilin nito ang kanyang daliri. Huwag ka nga kasi malikot. Maya-maya pa ay tagumpay nga nitong nakuha ang tumusok sa hintuturo ni Frin. See? Hindi naman masakit, diba? Masakit kaya? Minsan, may bisita ka. Masayang sambit ni Jasmine nang pumasok ito ng bahay. Kasunod ito sa likuran ang kanyang kababata. Nope! Becky! Napatulala naman si Frin sa dalawa nang bigla itong magyakap sa harapan niya. Matapos pulutin ang nahulog nitong lagayan ng mga sinulid at karayom.
Insan, may bisita ka. Masayang sambit ni Jasmine nang pumasok ito ng bahay. Kasunod nito sa likuran ang kanyang kababata. Nope! Becky! Napakunot tuloy ang noo ni Frin habang nakatingin sa dalawang magkayakap sa kanyang harapan. Kamusta ka na, ha? Aba, nagmumukha ka ng tao ngayon, ha? Masayang biro naman ni Becky matapos tapikin ang balikat ng binata. Ikaw nga eh. Sobrang ganda mo na. Di na kita ma-reach. Sus, dati pa naman eh. Excuse me. Sino siya? Hindi na napigilan ni Frin ang magsalita at magpapansin. Lumipat naman ang paningin ni Nop sa kanya na halatang nagulat nang makita siya. Teka, di ba ikaw si... Oh, ang ganda mo pala sa personal. At saka matangkad. Huwi ka nitong manghang-mangha. Frin, si Nop nga pala, kababata ko. Nop, kilala mo naman si Frin, di ba? Ay, oo naman. Crush na crush ka nga ng kapatid ko eh. Sandali tatawagin ko siya. Ay, Nop, hindi pwede. Mabilis na pagpigil ni Becky. Ha? Bakit? Hindi pwedeng malaman ng buong barangay natin na may artista tayong kasama dito sa bahay. Dahil kapag nagkataon, baka dumugin kami rito, kaya hindi pwede. Okay? Ay, ganun ba? Sayang. Sayang naman eh. Gustong gusto ko pa naman makita ng kapatid ko. Pwede naman. Talaga? Tumango naman siya bilang tugon at hinila si Becky palapit sa kanya. Oh, Nop. Nakita na pala kayo ni Becky. Tamang-tama at totoo na ang bibing ko eh. Tayo na't magmerienda. Wow, ante. Nagluto pala kayo. Magaling talaga ako tumiming. Biro pa nitong agad na sumunod sa kusina. Halika na, babe. Yaya naman ito kay Frin na hinila ang kamay. Pero natigilan naman siya nang maramdamang bahagya itong hilahin siya pabalik. Bakit? Ayoko na masyado akong dumidikit sa Nop na yun. Tinawanan lang siya nito at pinisil ang ilong. Ano ka ba? Magselos ka na sa iba pero wag lang kay Nop. Tara na, para matikman mo na yung bibingkoy na pinaghirapan natin. Bumuga naman ng hangin si Frin bago tuluyang nagpati-anod sa nakangiti pa ring nobya. Ang sarap naman talaga ng bibingkoy ala Auntie Letty eh. Sobrang namiss ko to, Auntie. Sarap. Dapat pala mas maaga akong pumunta dito para nakatulong akong magkudkod ng nihog. Nakakaya naman. Nakikikain lang ako. Buti alam mo. I did. Right? Biglang bika ni Frina. Siya namang ikinatahimik ng lahat. Oo. Mabuti na lang nandyan si Frin at tumulong sa pagkudkod ng nihog. Diba? Pigil tuloy ang ngiti ni Becky nang maalalang isang kalahating niyog lang ang naubos nito kanina. Pero masaya pa rin siya dahil kahit papano ay nag-enjoy naman sila pareho kahit na nahihirapan ito. Sige na, tikman mo to. Para naman sulit ang pagod mo. Wika niya na akmang susubuan ito. Mabilis namang ibinuka ni Frin ang kanyang bunganga. At habang ngumunguya, ay naghihintay naman si Becky ng kanyang komento. Okay lang. Masarap. I like it.
Sabay-sabay namang napangiti ang lahat. Mawalang galang na po, Auntie Letty. Kakapalan ko na po yung mukha ko ha. Pwede dito ulit ako maghapunan sa inyo? Grabe ka, Nop. Hindi ka pa rin nagbabago. Patay gutom ka pa rin. Naku, hindi naman. Tagal na kaya akong hindi nakikikain dito, di ba, Auntie? Baling nito sa matanda na ikinatawa lang nito. Nga pala, Nop. Kamusta na pala si Tatang? Nasa bahay lang. Bawal na siyang magpalaot. Simula nang ma-stroke hindi na namin pinayagan. Ganun ba? Sayang. Gusto ko pa namang mamangka. Ano ka ba? Parang hindi naman ako marunong eh. Ayoko nga. Walang tiwala ako sa'yo, no? Nako, Becky. Bihasa na kaya itong si Nope magsagwan. Siguradong hindi na kayo tataob. Bata pa lang kasi sila noon ay mahilig na sila mamasyal sa baybayin. Dahil sa kapilihan nilang dalawa ni Nop ay may isang beses na nagpalaot ang dalawa at sinubukang magsagwan. Nung una ay maganda naman ang takbo nila, ngunit nang medyo lumalaki na ang alon at hindi pa ito marunong makipaglaro sa mga ito, ay bigla na lang tumaob ang kanilang bangka. Bagamat marunong naman silang parehas lumangoy, ay dala pa rin ng takot, ay muntik na siyang malunod. Mabuti na lang at nakakapit siya sa bangka. Ang masakla pa doon, dahil kasing laki rin ng alon, ang sermon sa kanila ng kanilang mga magulang. Ito ang unang beses na napagalitan siya ng grabe ng kanyang ina. Kaya simula noon ay hindi na siya sumasakay kapag si Nop ang magsasagwan. Ano, Becky? Pagsasagwan kita, gusto mo? Alok ulit nitong halatang nagpapakyut. Ikaw, Frin, gusto mo ba? Para naman makita mo ang kagandahan ng lugar namin. Sure. Basta ba, hindi lang tataob yung bangka. Sabay-sabay ulit na nagkatawanan ang lahat. Takip silim na noon nang mapansin kong kanina pa kinakagat ng lamok si Frin dahil panay ang palakpak nito habang nakaupo sa balkonahe ng bahay namin. Frin, eto nagsindi na ako ng katol para hindi ka lamukin. Thank you. Pero bakit ganyan ang amoy? Ang baho. Ha? Ngayon ka pa nakaamoy ng katol? Ganyan talaga yung amoy niyan. Tiisin mo na ha, kaysa maubos ka ng lamok dyan. Tugon ko at tumabi sa kanya. Okay. Ikaw, bakit hindi ka kinakagat? Mapait yata dugo ko. May mga lamok din pala na juicy. Oo, kaya akala mo ikaw lang? Thank you, baby ha. Napangiti ako nang marinig ulit ito sa kanya. Bakit ka na naman nagta-thank you? Kasi sinama mo ako dito. Nakilala ko family mo. Tumako naman ang paningin ko sa kamay niya na nakapatong sa kamay ko. Oo naman, sa susunod, papakilala naman kita kay Mami. Okay? Tugon ko namang hinawakan ang magkapatong naming kamay, na agad ko namang binawi nang biglang lumabas si Nop. Becky, alis na pala ako ha. Bukas na lang ako makikikain. Tumawag kasi si Bunso at hinahanap na raw ako ni Tatang. Di niya alam na nandito ka kaya sasabihin ko na lang pag uwi ko ha. Sige Nop, ingat ka. Tugon ko naman matapos magsalubong ang mga kamao namin. Bye-bye Becky. Bye-bye Frin. Magiliw nitong paalam sa aming dalawa ni Frin.
Likas na talaga rito ang pagiging palangiti at madaldal. Hindi naman halatang close kayo ni Nop. Bye-bye, Becky. Bye-bye, friend. Magiliw nitong paalam sa aming dalawa ni Flynn. Likas na talaga rito ang pagiging palangiti at madaldal. Hindi naman halatang close kayo ni Nop. Yung mukha mo sa Rocha. Selos ka na naman ba? As you said, wala akong dapat pagsilosan. Right? Oo. Bakit nakasimangot ka? Umiling lang ito at bumuntong hininga. Alam mo, babe, mas lalo ka palang nagiging cute kapag nagsiselos. Bek, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Alam ko. Tayo na nga. Pumasok na tayo. Baka pati lamok, pagselosan mo. Aniya sa mahinang boses. Ano sabi mo? Wala. Matapos ilapag ni Becky ang mga kumot at unan na bigay ng kanyang auntie, nagsimula naman siyang maglagay ng kulambo. Teka, kailangan ba talaga may ganito? Kuryosong tanong ni Flynn habang nilalaro-laro ang naturang bagay. Yup, para hindi tayo lumukin. Tugon naman niyang abala sa pagtatali ng bawat taenga ng kulambo. Nang bigla na lamang siyang nabigla nang makita kung anong ginagawa ng isa. Flynn? Ha? Bakit? Huwag mong ganyanin. Makakapasok ang lamok. Ha? Agad-agad? Ay, pumasok ka na nga sa loob. At huwag mong ibubuka, okay? Kung ayaw mong makagat. Aniyang natatawa. Ganun din si Frina. Agad namang nagets ang double meaning nito. Pagkatapos ng ginawa ni Becky ay dahan-dahan na rin siyang sumuong sa kulambo at inipit ito sa mga sapin. Ganito ang gagawin mo sa kulambo. Okay? Ngayon, alam mo na. Ni Becky at humiga na. Samantalang si Free naman ay nanatiling nakatayo at nakamasid. Oh, halika na. Humiga na tayo. Parang hindi ako makahinga. Ha? Bakit naman? Dahil ba sa kulambo? Yata. Para kasi nakaka-suffocate. Pambihira. Humiga ka na kasi. Wala rin yan. Halika, yakapin na lang kita para mas lalo kang hindi makahinga. Dagdag biro niya pa na agad namang ikinangiti ng kasama. Sumunod naman ito sa sinabi niya at humiga na ito sa tabi niya, sa mismong balikat ng nobya. Mas lalo naman siyang napangiti nang dampian nito ng halik ang kanyang noo. Pasensya ka na, ganito kasi talaga buhay sa probinsya. Sabi ko naman sa'yo, mahihirapan ka lang. I'm fine. Huwag mo akong isipin. Okay na okay ako kasi kasama kita. Sus, naglambing pa talaga ang babe ko eh. I love you. Bulong niya rito. Tumingala naman si Frin dahilan upang magtagpo ang kanilang mga mata. I love you more. Tugon naman ito habang nakanguso at naghihintay ng kiss. Mamaya na, gising pa sila. Natatawa niya namang sambit dahilan upang irapan siya nito.
Kinabukasan, habang napapasarap ang tulog ni Flynn, di niya namalayang wala na pala si Becky sa kanyang tabi. Sumama ito sa pamamalengke, kaya naman pagising niya, agad niya itong hinanap. Baka pauwi na rin yun, Flynn. Hintayin mo na lang sila dito. Sabi sa kanya ng tito nitong si Empoy. Eto, magkape ka muna. At nang mainitan yung tiyan mo. Salamat po, tito. Nga pala. Kamusta na pala yung tinuro ko sa'yo? Naalala mo ba ba? Opo, tito. Actually, gusto ko din sanang magpaturo paano magluto ng sinigang. Yun kasi laging baka bibig ni Bekbek eh. Oo ba? Sabihin mo lang ako kung kailan. Alam mo naman malakas ka sa akin eh. Salamat to, tito ha. Tsaka, pasensya na kung nakitito na rin ako. Sus, wala yun. Alam ko naman ganyan kayo ng pamangkin ko. Ho? Alam niyo pong tungkol sa amin? Gulat niyang tanong rito. Oo naman no. Halata kaya? Joke lang. Pero, tama ako no. Mahal ko po si Bekbek at masaya akong kasama siya. Yun naman ang mahalaga. At syempre, ayaw kong saktan mo siya. Maiwanag ba yun, Flynn? Yes po, tito. Promise. I will take good care of Becky's heart. Masaya si Flynn dahil unti-unti na nagkakaroon ng muka ang kanilang lihim na relasyon. Habang masayang nakikipagkwentuhan si Flynn sa kay Empoy, habang nagkakape, ay siya namang pagdating ni na Becky sakay ng isang sidecar na pinagmamaneho ni Nob. Kung kaya naman, naglaho tuloy ang ngiti sa mga labi niyang sinalubong ito. Ako na, matipid niyang turan matapos sanang agawin ang daladala nito. Kaya lang, may isa pusa yata itong si Nob dahil gano'n na lang ito kabilis na nakuha sa mga kamay ni Becky ang bayong kung kaya't si Aling Letty na lamang ang tinulungan niya. Gising ka na pala. Sorry, hindi na kita ginising kanina. Akala ko kasi tanghali ka pa magigising. Nagapi ka na ba? Tapos na. Tinapunan niya ito ng tingin habang patuloy sa ginagawang pagsali ng mga gulay sa lagayan. Ba't parang hindi yata maganda ang gising mo? Okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Masakit ba katawan mo? Okay lang ako. Sigurado ka? Tumango lang ito. Becky, ito pala yung hindi ko na makalimutan. Sayang din yan. Ni Nob sabay abot ng isang supot na may lamang sweet corn. Ay, oo nga no. Salamat, Nob. Dito ka nga pala mag-almusal ha. Sumabay ka na sa amin. Aba, oo ba? Nga pala, yung request mong mangga mamaya na ha. Medyo madulas pa kasi ang puno. Alam mo na. Oo na. Basta, kuhanan mo ko. Oo na. Ang dami mong request. Minsan nga lang eh. Mareklamo ka pa. Lilingunin niya sana si Flynn upang tanungin. Kaya lang hindi niya namalayang wala na pala ito sa tabi niya. Nandito ka lang pala.
Aniya nang matagpuan itong nasa duyan habang naaaliw sa mga sisiw. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba magluluto ka? Mahilig ka pala sa sisiw. Tugon nito, imbis na sagutin siya. Cute kasi. Mas cute ka. We. Lihim namang napangiti si Flynn nang hawakan nito ang kanyang kamay. Alam mo, naisip ko, bakit mo nga ba ako nagustuhan? Di ba nasagot ko na yan? Gusto ko lang ulit marinig. Pagsusumamo nitong mas lalong lumiwanag ang maamo nitong mukha. Dahil dyan, sa mukha mong apaka-charming. Tugon naman ito, sabay pindot ng kanyang ilong. I love you. Malambing na tugon ni Becky. I love you more, Bek.